lindol, bagyo, pagsabog ng bulkan, baha, tagtuyot, pagguho ng lupa at iba pang mga kalamidad. Sunog, traffic, polusyon at mga aksidenteng dulot ng kapabayaan ng tao. Ang mga peligrong itong hatid ng kalikasan at ng tao pwedeng humantong sa malawakang sakuna kung hindi mapaghahandaan. Tinatawag na isang malawakang sakuna ang isang pangyayari kung maraming bilang ng tao ang nasaktan at namatay, maraming ari-arian ang nasira at matinding pagkaantala sa mga serbisyo gaya ng pag-aaral ng mga bata. Tuwing nangyayari ito, hirap sa pagbangon ng mga residente. Climate change ang nakitang dahilan ng ilang mga nagdaang sakuna. Pagbabago ito ng klima na nagiging sanhi ng sobrang lakas na bagyo, matagal na tagtuyot at malawakang baha. Ang climate change ay dulot ng labis na greenhouse gases na bumabalot sa mundo. Pinipigilan itong lumabas ang init ng araw papunta sa atmosphere. Dahil dito, umiinit ang temperatura ng daigdig o ang tinatawag na global warming. Sanhi ito ng kapabayaan at pag-abuso ng mga tao sa kapaligiran. Pero mga bata, alam nyo bang kayang-kaya nating pangalagaan ang ating mga sarili, pati mga mahal natin sa buhay, kung lubos nating naintindihan ang mga ito? Disaster risk reduction ang tawag dito. Una, tukuyin ang pinakadelikado at pinakaligtas na lugar. Pangalawa, magsagawa ng mga drill sa bahay, eskwelahan at komunidad. Pangatlo, magkaroon ng plano at sistema sa paglikas. Pang-apat, maghanda ng go bag sa bahay at eskwelahan. Panlima, alamin ang emergency hotlines. Karapatan nating maprotektahan. Karapatan nating maipagpatuloy ang ating edukasyon, dumaan man ang mga panganib. Dahil sa huli, ang ating kaligtasan at pagpapatuloy ng ating pag-aaral ay nakasalalay sa ating kahandaan. Ano pa yung mga pinapalaga natin bago kasi sinabi mo kanina? Ito po yung mga memories na pwede mong balikan. Layunin ng balangkas ng Comprehensive School Safety ang maprotektahan ang karapatan ng bawat bata sa kaligtasan at pagpapatuloy ng kanilang edukasyon. Meron itong tatlong haligi. Una, safe learning facilities. Mahalagang matiyak na ligtas at matibay ang mga paaralan. Nakatayo ito sa ligtas na lugar, naaayon sa pamantayan ng batas at may kaukulang istruktura para sa mga di inaasahang peligro, katulad ng sunog. Pangalawa, school disaster management. Ang paaralan ay kailangan magsagawa ng hazard at risk assessment upang matukoy ang mga panganib at banta. Para mapanatili ang kaligtasan at pagpapatuloy ng pag-aaral, kinakailangan na ang buong paaralan ay nakikilahok sa pagbabawas ng peligro at pagpapataas ng kapasidad. Ang bawat paaralan ay dapat sundin ang Standard Operating Procedures at ang paggamit ng Emergency Decision Tree para matukoy ang pinakaligtas na aksyon sa panahon ng panganib o kalamidad. Nagsasagawa ng mga pagsasanay o drills. At may mga plano sa ligtas na pagbalik ng mga bata sa kanilang pamilya at pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral paglipas ng sakuna. Pangatlo, risk reduction and resilience education. Ang mga bata at ang komunidad ay may kaalaman sa pagsasagawa ng hazard at risk assessment upang mabawasan ang panganib at malaman ang tamang pagresponde sa early warnings. May 6 na hakbang sa pagsasagawa ng school disaster management. Una, alamin kung ano ang panganib. Pangalawa, limitahan ang panganib. Pangatlo, sundin ang mga alituntunin sa pagtugon sa sakuna.
kung saan papasok ang Standard Operating Procedures at Emergency Decision Tree. Alalahanin ang mga mas nangangailangan ng tulong, kagaya ng mga bata, mga may kapansanan, mga hindi marunong bumasa, at iba pa. Para masuri ang tamang pagtugon sa bawat sakuna, sundin ang Emergency Procedures Decision Tree na ito. Unang tanong, may sapat bang babala bago dumating ang peligro, katulad ng pabaha at pagbagyo? O biglaan ito at hindi inaasahan, katulad ng lindol, sunog at karahasan? Kung ito ay walang agarang babala, kinakailangan na isigawa ang drop, cover, and hold on para sa lindol, pagpunta sa ligtas na lugar para sa sunog, at lockdown para sa nakaambang karahasan. Kung ito ay may paunang babala, ang paaralan ay maaari nang ipagpaliban ang klase o pumunta sa mas ligtas na lugar. Pangalawang tanong, ligtas ba ang gusaling kinaroroonan? Kung hindi, magsagawa agad ng evacuation o paglikas. Kung ligtas naman ito, manatili sa loob ng gusali. Pangatlong tanong, ligtas ba ang paligid ng paaralan? Kung oo, dito magtipon at maghintay ng paglipas ng peligro. Kung hindi naman, lumikas agad sa mas ligtas na lugar. Panghuli, suriin muli kung ligtas na ba ang paligid. Kung oo, maaari nang ipagpatuloy ang mga klase o di kaya'y pauwiin ang mga mag-aaral. Kung hindi pa, sundin ang mga alituntunin sa ligtas na pagbalik ng mga bata sa kanilang magulang o tagapag-alaga. Pang-apat, maghanda sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga bata. Panlima, magbantay, magturo, at ipalaganap ang tamang kahandaan sa sakuna. Pang-anim, isagawa ang mga plano at maging handa sa mga di inaasahang pagbabago. Sa pagsasagawa ng school disaster management at pagsunod sa mga alituntunin ng Standard Operating Procedures at Emergency Decision Tree, mapapanatili ang kaligtasan ng mga bata. Kung bumabagyo, maging alerto sakaling magkaroon ng pagbaha o rumaragas ang agos ng tubig baha. Suriin kung gaano kaligtas ang gusali. Kung ligtas na manatili sa gusali, umakyat sa mas mataas na palapag hanggang humupa ang baha. Kung mapanganib na manatili rito, agad na lumikas. Mga bata, maghanda na sa paglikas. Tumawag sa emergency numbers kung nangangailangan ng agarang saklolo. Humingi ng tulong transportasyon. Ito po, Municipal Rescue. Dito na po ito sa Golden West Central School. Opo, kailangan na po namin ng transportation rescue po para sa mga bata sa school. Iwasang lumusong sa tubig baha, lalo na kung hindi sigurado sa lalim nito. Huwag lumangoy o maglaro sa tubig baha para makaiwas sa sakit. Suriin kung ligtas o mapanganib pa ang sitwasyon. Sa huli, tiyaking ligtas na makauwi sa kanilang pamilya ang mga bata. Magiging ligtas ang lahat kung susundin ang mga hakbang na ito kung may flash flood.
oras na magkasunog, patunugin ang fire alarm para maalerto ang lahat. Labas isa-isa, huwag magkakahuwan, huwag magpapanik. Lumikas agad sa nasusunog na gusali. Isang guro ang dapat nasa harap ng klase at isa naman ang nasa likod. Gumapang papalayo kung kinakailangan. Marami po kami mga bata na nangangailangan ng dito na mailikas. Tumawag sa emergency numbers para masaklolohan. Akayin ang mga may kapansanan at mas nangangailangan ng tulong. Kunin ang nakahandang first aid kit. Pagkalikas, magtipon-tipon sa labas at siguraduhin ligtas ang lahat. One, two, three, four, five. 27 complete grade 8 SPA. Kung may nasugatan at nawawala, i-report ka agad sa incident commander. Maaaring si school principal o sa nakatalagang tao para humingi ng tulong. Hello, kailangan po namin ng medical assistance. Kaya nahimatay na estudyante namin. Alamin kung ligtas ang kinatatayo ang lugar sa eskwelahan. Kung hindi, lumipat sa mas ligtas na lugar na natukoy. At pinakahuli, siguraduhin ligtas na makauwi sa kanilang pamilya ang mga bata. Tandaan, isagawa ang mga hakbang na ito sa pagresponde sa sunog para maging ligtas. Ano pa yung mga bagay? Kasi bagay naman tayo. Bagay na pinapahalaga. Yung thought na binigay niya sa'yo yun, hindi dahil mahal yun. Sa sandaling makaramdam ng paglindol, tandaan lagi ang drop, cover, and hold on. Drop. Lumuhod at yumuko para hindi matumba. Cover. Protektahan ang inyong mga ulo at leeg o di kaya'y sumilong sa ilalim ng matibay na lamesa. Hold on. Kumapit sa sinisilungan at hintaying matapos ang pagyanig. Kapag tumigil na ang lindol, pumunta sa ligtas at maluwag na lugar. Huwag magsasalita, huwag manunulak, huwag tatakbo, at huwag babalik. Akayin ang mga mas nangangailangan ng tulong at mga may kapansanan. Bitbitin ang mga go bag at iwan ang mga di mahalagang bagay. Iwasan ang mga matataas na bagay tulad ng poste o puno. Kung malapit sa dagat, lumipat sa mataas na lugar sakaling magka-tsunami. Alamin kung ligtas o mapanganib pa ang sitwasyon. Kung ligtas, magsagawa ng roll call at tulungan ang mga nasugatan. Kung hindi, lumipat sa mas ligtas na lugar na natukoy. Kung ito ay hindi mapinsalang lindol at wala nang nakaambang panganib, ipagpatuloy ulit ang pag-aaral ng mga bata. Pero kung ito ay isang malakas na lindol na tumagal ng mahigit na 40 seconds, ito ay maaaring magdulot ng panganib at pinsala. Ang mga bata ay kailangan manatili sa paaralan sa patnubay ng mga guro. Tiyaking ligtas na makauwi sa kanilang pamilya ang mga bata. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, magiging ligtas kung sakaling magkalindol.
ang bangkarahasan, Matapang dito! o kapag narinig ang itinalagang alarm o signal. May nakapasok. Ikandado lahat ng pinto at bintana. Dumaba at magtago. Agad na magsagawa ng lockdown. Kandado ang lahat ng pinto at bintana. Gamitin ang mga kagamitan sa silid-aralan bilang pangharang. Break, central. Agad na tumawag sa emergency numbers para ipaalam sa kinauukulan ang inyong sitwasyon. Tandaan ito, drop, cover, and hide. Lumuhod o dumapa sa sahig. Magtakip at magtago sa likod ng malalaking kagamitan. Iwasang makita sa mga pinto at bintana. Patayin ang mga ilaw at radyo. Ilagay sa silent ang mga cellphone. Manatiling kalmado. Kapag dumating na ang mga pulis, sundin lamang ang kanilang mga utos. Huwag lalabas hanggat hindi pa nagbibigay ng hudyat ng kaligtasan ang mga otoridad. Safe na ang lugar natin. Pwede na rin tumayo. Sa mga ganitong sitwasyon, huwag pangunahan ng takot. Maging handa at alerto.